Mga Karaos, good morning po. Good morning. Ito, welcome back po muli dito sa aming channel. Bali, November 1 po ngayon. November 1, araw po ng Biyernes. Bali, meron lang tayong gustong batiin muna kay Marcos Aris. At saka shoutout po sa nanay and tatay niya na si Sir Federico and Ma'am Flora. Bali, may pasok po tayo ngayong araw ng Biyernes para sa mga update natin dito sa Lumina. May trabaho tayo sa Phase 1, dito sa Phase 3, Phase 4, and Phase 5. Kaya ito, samahan niyo po muli kami sa mga accomplishment namin ngayong araw po na to. Enjoy watching po. Tara. Mga Karaos, good morning. And good morning sa aming mga kliyente. Good morning. Good morning din kay ma'am sa may-ari ng unit na to. Dito muna tayo. Bali, ang gagawa po rito ngayong araw ay sa limang tao po. Bati muna. Dito si Vincent. Good morning, Vincent. At nakaubad pa si Vincent. Marvin, good morning. Good morning. Nakaubad din. Si Rusty, good morning, Rusty. Good morning. Kaya Gilbert, kaya Richard. Good morning. Ayan. So dati ko, lilimas na naman, no? Bago kasi mag-uwian kahapon, umulan ng malakas. So wala na nga po pala yung mga gamit dito. Tapos dito naman muna tayo maghalo muna. Itong mga tiles naman na to ay matitibag naman po ito, tatanggalin. Maraming salamat uli kay Ma'am Christine kahapon. Pinamerienda yung tropa rito. Okay, assignment natin dito. Teka, may hollow blocks na pala muna tayo. May hollow blocks na. Yung buhangin natin dito umaapaw na, pati yung graba kasi ilang araw walang pasok ang hardware din. So resume nila yata at 3 or 4 ng November. So sa ngayon, bali magbubuhos muna tayo ng ating foundation. So naka-set up na po yung mga poste rito. Bali 7 poste. Kasama na po yung sa tie beam. Naka-set up na. Naka-set up na rin yung tie beam natin. So bubuhusan muna natin to. After mabuhusan, pwede na po tayong mag CHB laying paikot. So sa structural muna, siguro itong 5 katao simula ngayong umaga hanggang hapon, pwede na po muna dito. Kasya na po yan. Masyadong masikip naman na yung area kapag magdadagdag pa tayo. Ayun yung 6 na hollow blocks. Sige. Thank you ha. May nabasag po kasing mga hollow blocks sa delivery. May nabalik nila. Ilan ba tong unang hollow blocks natin? Ilan? 300? 300 na. Sige, thank you. 150 kabila, 150 kabila. Sige. Bali 300 muna na hollow blocks ang paunang materyales natin dito. Para may paglagyan muna tayo, stockpile. Tapos itong mga lupa na to, kapag nabuhos yung mga puting, unti-unti natin ibabalik para lumuwag. Ngayon, kapag sa mga susunod na delivery, dito na natin papabagsak. Nakikigamit muna tayo ng space, pero hindi naman po natin iiwanan niya ng ganyan. Ano yung dinat na natin, yun ang iiwan natin yan. Sa kabila. Louie, good morning, Louie. Good morning. At saka si Master Jojo, good morning. Bali, may kita niya rito sa harapan ng bahay. Ito nga po pala, hindi po kami yung gumawa nito. Bali, inabutan na po namin to na meron na pong extension sa likod. Bali, interior lang po kami or house improvement. Tapos dito sa kanyang fence roofing, nagdagdag po kami ng sampayan. Nagdagdag tayo extra bakal. Tapos yung 1x2 naman, banda nasa gitna, yan po yung lagayan ng ating mga ilaw. So drop light. Lalagyan na po natin ng wiring. Kahapon nga po pala, meron kaming bagong natuklasan na bilihan ni Mrs. ng ilaw. Dito namin po gagamitin yung mga ilaw na binili namin. PNB. Nakasalpak na nga po pala yung sa hanging basin natin. Ito yung binili natin kahapon. Binili natin doon sa City Mini Home Depot. Tapos dadalhin ko yung wall mirror dito. Frameless na wall mirror. Frameless na wall mirror. Tapos nandito na yung shower. Tsaka yung heater. Nakasalpak na rin. Curtain rod, bali yung ilalagay ni ma'am dito na mga kortina is nasa 6 feet lang.
Kaya may adjustment na yan para hindi masyado nakasayad sa flooring. Ay, kabit na nga rin po pala yung Korean blinds dito. Halos kakulay lang po ng PVC panel yung nilagay namin. Ganun din dito sa taas, meron na rin. Yan. Yan o. Korean blinds na lang. Kasi may pihitan yan. Sakaling gusto nilang isara, buksan. Yan, may access sila. Pagka kurtina po kasi nilagay natin dyan, kailangan pa nila ng hagdanan. Yan, ay kabit na rin nga po pala yung mga curtain rod din dito. Sa kabila. Yan. Hanger rod. Yan, may hanger rod na rin. Ayusin na lang namin to sa aircon. Para gagamitin na lang ni client. Diba? Yan, may hanger rod na rin. Yeah. Pinto. Stopper na lang. Lalagay pa kami ng door stopper dito. Para hindi ito matama. Dito sa project namin sa phase 3, ang mga matatrabaho dito, itong mga pinagawa ni Ma'am na closet, mga shelves, yan yung mga matatrabaho rito. Pero kung tutuusin lang, importante rin po ito sa inyong bahay. Kapag medyo maliit lang yung space nyo, mas maganda meron po kayong mga naka-built-in na mga closet. Basta kailangan, kasya lang po yung mga ilalagay. Kagaya ng bed frame, kailangan hindi masikip kapag may bed frame na. Sa ngayon po kasi medyo maluwag pa huting yan ito. Maluwag-luwag pating yan. Gawa nang wala pang bed frame. Ito, sakto lang po yung mga ginawa natin dito. Para lahat ng gamit nakatago. Kapag lumipat ka na rito, yan, nakatago na lahat ng gamit. Yan. Tuwa rin pala. May pendant light na ikakabit po dyan. Isa yun sa mga binili namin. Pati rito. Yan, may ilaw po na ilalagay na center light dito. Yan. Dito wala na center light, puro pin light na lang. Kasi yung kurbada po ng kanyang kwarto, yung pinaka-dimension niya, yan pa L-type. Kaya hindi na tayo naglagay. Para magmukha maluwag pa rin. Dito kasi kwadrado, kaya kailangan na may center light siya. Yan, patayin muna natin mga ilaw. Exhaust patayin natin para yun. Tsaka rito. Dito naman tayo sa Phase 5 Lumina. Bisitahin natin yung mga gumagawa rito. Si Bilog nga po pala, tsaka si Adonis. Kaya bali, hindi po sila makakapasok ngayon. Yeah. Good morning, Mark. Good morning. Yeah, good morning. Ayan, dito na tayo sa Phase 5. Yan, November 1 ngayon, kaya yung ilan sa mga kasama natin, syempre pumunta na sa sementeryo. Pero yung iba mas gustong pumasok. Ika nga, sabi ko naman nung nakaraan. So wala namang pilitan dito sa amin. Dapat nga po talaga ito, November 1 and 2. Yan, pahinga tayo. Kuya Boy, good morning. This is Kuya Boy, Kuya Doming, at saka si Riley. Good morning po. Yan. Bali, ito naman po yung nila, bubusan po nila ng semento. Flooring. Ito kahapon. Yan, ito yung kahapon. Bali, ramp up po yung buhos nito. Ramp up. Yan, tibay yun.
Yan, tapos meron tayong parilya or mapping na 50 by 50. 10 mm. Tapos may abang tayo dun sa dulo. Sa may bandang kita kasi nandun yung septic tank niya. Ayan na, nandito yung kanyang septic tank. Bali, lalagyan na lang natin ng clean out to pag natapos. Yung floor drain. Tapos dito banda, ang setup nito ano po, step, yung hagdanan. Ito, floringan na rin. Bali, ang asikasuhin natin dito yung preparasyon para po rito sa slab. Bali, si Kuya Boy maghapon po siya magbubuo ng biga natin dito. Yan, kung sakali magkulang yung bakal natin, bali pa order na lang po. Tapos dito may biga rin. Bali, paaabutin na po namin yan sa schedule ng window. Bali, naka-lintel beam po to. Pero isang ano na lang po yan, isang buhos na lang. Yan, para yung ano natin, yung pinto at saka yung bintana, may kinakapitan siya na suporta. Mas maganda po yun. Yan, kasi yung ibang gawa, naka-hollow blocks lang dito. Pero tayo yan, biga buhos para matibay. Yan, nabawas-bawasan na yung lupa rito. Ito, bali panambak na po ito. Isa na yan sa mga ipapahakot natin. Yan, buhangin, nagpadagdag tayo, mga bakal nandyan. Kaalalay tayo. Tapos dito naman, yung graba natin, pina-order natin kahapon. Di ba kayo pupunta ng sementeryo? Hindi? Mas gusto niyo pumasok yata November 1, no? Eh, paano yan? Bukas may pasok tayo. Okay lang sa inyo? Oh, mas gusto. Malayo doon yung amin, hindi na ako. Malayo yung ano nyo, yung... Batangas po ako. Batangas. Kaya pala. Sa akin, sa malayo, doon sila sa Pangasinan eh. Pangasinan naman. Kaya pala mas gusto nyo na lang pumasok na. Nandito ako sa phase 4 ngayon. Hindi nga po pala pumasok si Ricky rin at saka si Badong, yan, bakasyon sila ngayon. So wala po tayong tao dito. Yung update nga po pala sa materyales, PVC panel baka dumating ngayong araw. Yan yung gagamitin po rito sa loob at saka sa back extension. Ganoon na rin po doon sa TNB. Bali, ito yung aming panambak dito. Papaschedule na po natin to. Tapos sa buhangin, may mga masasaid pa po tayo dyan. Siguro yung mga idadagdag natin sa buhangin dito, ano na lang po, bistay na lang yung susunod na ipapadeliver natin. Tapos meron nga po pala kaming pag-uusapan ni client ngayon regarding po dito sa harapan ng bahay. Meron yata siyang pinadadagdag na disenyo. Ikaklaro lang natin sa kanya. Bali dito nga po pala mga karos, voice over na lang tayo kasi malakas po yung patugtog ng kapitbahay. Ano po tayo, makaka-copyright music. Yan, ang pinag-uusapan namin ni client dito is yung about sa additional na moldura. Ayan, dyan sa cladding na yan. So sa design, gusto niya may moldura yon, pero yung sa mga poste, wala na. So tiles na lang. Tapos dinidiscuss din po ni client kung ano daw din po daw yung mas maganda na ilagay dun sa mga cladding. Ang prepared na sinuggest ko sa kanya, yung tinuro ko, yung brick tile na lang sa design ni Lumina, para uniform po sila tingnan kapag nilagay po yung mga tiles. So maganda po yung kalalabasan nito. Tapos pinag-uusapan na lang din po namin dito yung about sa air conditioning, kasi hahanapan natin ng mas magandang linya yon kung saan po natin ilalagay yung overflow ng aircon, tapos kung ano yung mga magiging disadvantages sa design. Alam naman natin yung mga aircon ngayon, yung mga split type, nakakabawas po ng disenyo yung kanyang mga kable, kagaya ng copper tube at saka yung sa overflow. So dinidiscuss ko sa kanya kung sakaling saan tayo mapapaganda. Okay na rin po kami ng client. Meron lang kami konting pinag-usapan. Uy, baha.
baha. Ilag ako sa baha kahit manipis lang yung baha, naiilag ako kasi itong ginagamit natin na single is electric. Yeah, electric po siya, electric e-bike. Kaya hindi po talaga siya pwedeng malubog sa baha. Ayan, bali ang pinag-usapan na lang namin ni client doon is yung tungkol sa ilalagay po na tiles sa harapan ng bahay. Bali yung mga poste kasi doon pinturado lang, pero yung sa cladding doon tayo babawing ng tiles. Tapos meron siyang pinadadagdag lang na moldura doon sa harapan ng bahay. Okay, bali sila Kuya Dinto nga pala tsaka si Kuya Rigor nandito sa phase 1 gumagawa. Ayun yung naiwan natin na project doon. So doon muna sila. Bali hanap muna tayo ng hanap muna tayo ng pintura para sa kornisa. Check natin kung bukas si Kuya Johnny ngayong araw. Kaya mababaka sakali tayo bago tayo pumunta ng phase 1. Okay, tara. Aba, bukas si Kuya Johnny Ayos. Good morning kay Kuya Johnny. Good morning, sir. Okay na, sir. Okay na. Plan na natin. Nandito tayo sa isang project natin na Mia Townhouse. Yan, dito yan sa phase 1. Ito gumagawa ngayon sila Kuya Dindo at si Kuya Rigor. Bali dito WPC, yung wall fluted panel. Tapos pinturado na lang po ito. Tsaka yung pinturado na lang. Nandito na nga po pala yung mga gagamitin para sa aluminum cabinet. Yung pinadala na po natin dito para hindi po magasgasan dun sa pwesto ni Master Batang. Kapag nasalpak na yan, yan paikutan na lang namin ng kornisa to. Sa kornisa yung mga pinatimpla natin kay Kuya Johnny para sa kornisa yan. Kuya Rigor, good morning. Morning, boss. Morning, good morning. Ayan. Kuya Dindo, good morning nga. Good morning. Ayan. Ayan, pinipinturahan na yung mga pader. Ito yung bubong natin. Yung sa pader nga po pala tool white. Yan, bali yung mga pader na to nalagyan na po ng mga preparasyon to at saka masilyahan na. Then primer na rin po ito kaya yan diretso top coat na. Dali lang po. Ayos naman yung masilya, kuya. Hindi, may ispatan tayo. May ispatan. May mga kailangan may gumuling kornisa. Sige. Kulay yan. Apa, mga itim lang po ito, kuya. Yan po. Lahat yan, itim. Steel window, itim. Yan, dating to, dating rough, pero tingnan nyo, kinis. Yan lang naman yung mga babarnisan namin dito, itong pinto, tsaka yung hambas sa taas. Ganda naman ang pasok na November. Ganda yung weather. Ito nga po palang cladding, tiles po ito. Yan. Para kahit naman papaano si client, medyo low maintenance siya banda dyan sa area na yan. Tapos the rest pintura na lang. Lapit na rin matapos to, itong unit na to. Konting kembot na lang to.
Yun na ano nga pala, kaya diretso pintura na yung sa taas kasi may mga una na meron na po mga una nagtrabaho dito para sa masilya tsaka sa liha. Ayan na. Kagaya rito, masilyahan na. Lilihain na lang tapos primer. Ayan na. Nakakaraos after break time, nandito tayo sa phase 4. Tumirik yung owner natin. Ayan, maraming salamat sa kumpare ko na si Master Batang. Yan, dumating kasi yung delivery. Then wala po kasing tao dito, kaya doon na muna natin pinabagsak sa phase 3 yung PVC panel. Pero ayan, nandito na. Ayan na. Ito yung PVC panel na gamitin dito. Okay, tara. Sa phase 5 pa rin tayo. May kasabay po na PVC panel yung order kanina para dito. Pero nilagay ko muna rito sa isang project natin. Pinasok muna natin doon sa loob kasi open pa to. So ito yung ating owner type jeep. Yan, hahatakin na lang po natin papunta doon sa bahay. Maambon. Kaya ito na yung update dito. Mukha namang hindi lalakas to eh. Ambon lang, ambon. Yan, nagbo-boost na sila rito. Tapos yung sa mga pailaw natin sa poste, yan, nakasetup na. Tapos ito yung binubuo ni Kuya Boy. Anilyo natin para rito sa biga. Ayan, dito na naman tayo maghahalo. Mas maganda maghalo rito, sementado na. Ayan. Buhusan na po nila to. Hatakin muna natin to. Bali bukas may pupunta sa bahay para may gumawa po nito. Clutch po yung problema. Tumatagas yung clutch. Naubusan na po ng clutch fluid. Okay boy, salamat po. Ayan. Yeah, okay na po tayo. Buti na lang po, mayroong marunong magmaneho sa amin dito, bukod pa sa akin. Yeah, minsan si Master Batang din talaga yung tinatawag ko. Halimbawa, pag tumitirik yung owner noon, si Master Batang din talaga. Kaso nga lang, may lakad po sila ngayon. Kaya ito, hiniram na lang po natin yung owner niya. Okay, maya maya magbibigay po tayo ng update na dito sa ongoing project natin sa phase 3. Meron po tayong mga konti pang ihahabol na trabaho po ron bago natin i-turn over. Ganun lang naman ilagay ng weather natin ngayon eh. Tamang ambon lang. Kasi yung bagyo naman eh palabas na ng Pilipinas, si Bagyong Leo. Okay. Yan, maraming salamat uli kay Master Batang. Ibabalik na po natin tong kanyang sasakyan. Oh, yeah. Oh, yeah. Wala yatang tao rito. Eh, umalis nga sila. Yan, okay na. Balik na po natin itong sasakyan. Salamat ulit kay Master Batang. Tara. Ito mga karaos, hapon na. Ayan, hapon na. Magbibigay na po tayo ng update. So, update tayo rito sa project natin sa phase 3. Ayan, meron na po ulit tayo na turnover kahapon na unit. Sa mga hindi pa po nakakapanood, please, ito po, paki-share at saka paki-like. Bisitahin nyo. Yan, kasi sasabihin po natin dito yung manpower cost, kung magkano yung labor cost ng ating project dito. Ayan mga karaos, shoutout muna sa mama ni Sir Wilson Niclino, also kay Sir Nilson Niclino na rin. Yan, God bless. Yan, binabati ko po sir ng happy birthday yung inyong mami. And God bless po and more birthdays to come pa. Ayan mga karaos, update na tayo rito sa project natin sa phase 3. Let's go, tara.
Ayan, update na po tayo rito sa isang project namin na Angeli. Yan, 54 square meter din po siya. So dito yung mga nabago, naikabit po namin yung mga ilaw sa mga poste. Inabutan po namin to, yung mga poste wala siyang ilaw. Tapos dito naman po sa bubong, na itinurn over kay ma'am, bali wala rin po mga ilaw at saka walang sampayan. Ayan, bali may sampayan siya, pininturahan namin ng chocolate brown enamel. Then ito yung mga drop light na binili po namin doon sa A5 lamps sa may Centennial Road dito sa Cavite. Ayan, may ilaw na. Dito naman po sa loob, medyo maliwanag na rin po rito. Yan, TV console. Tapos ito yung ating track light na binili. Ang haba nga po pala ng track bar, nasa 150 cm. Tapos yung dalawang track light, ang nilagay ko pong ilaw dyan is yung warm white. Yan, para relax lang. Ganun din dito. Yan, para relax lang po. Yan, onting kembot na lang din po ito. Ayan, konti-konti na lang. Ganito po namin tinitesting kung may leak yung gawa namin sa basing. Yan, binababaran po namin ng tubig. Tapos ito, cabinet handle na lang po ito. Yan, di ko mabuksan na lang handle. Ayan na, papalagyan pa po natin ng cabinet handle yan. Kila batang. Yung ilaw rito, yan para yan buhay na buhay, diba? Yung 4 na pin light lang yan. Sa nakikita ko, malapit ko nang pabalikin dito sila na kuya dito for finishing. Yeah, for finishing na lang po yan, halos matatapos na. Dito ang sinasuggest ko kay ma'am, Korean blind sana para bagay po rito sa interior design. Pero kung maganda po yung ilalagay ni ma'am na cortina rito, babagay din naman po. Sa nakikita ko, bagay dito gray. Yung mga dark gray, tapos may konting combination color. Ang ganda po rito. Yun, ang ating pendant. Nandito na. Naikabit na rin. Yan na. Ganda oh. Diba? Sakto lang po yung pagkakalagay. Yung height. Pwede naman babaan pa. Yun nga lang, baka pag umakit yung tao, mauntog. Kaya mapapansin nyo lang sa pintuan, meron rin siyang double lock. Kaya pinasadya ni client yan. Yun. Center light. Yan. Yan din binili natin sa A5 lamps. Madalas po talaga sa online na mabilis makapili. Kaso nga lang, mahihina kasi yung LED light ng sa online. Yan, ito bali cortina rin po ilalagay rito. Yan na. Halos makukumpleto na. Cortina na lang, retouching, tile grout. Halos okay na po ito. Eh mga Karaos, maraming salamat po muli sa pagbisita ngayong araw po. Kaya kita-kita na lang po ulit tayo for the next video. Isa na naman po ito sa mga aming project na malapit na po namin ma-turn over. Yung konting kembot na lang po ito. Yan po ang project na mga bahay. Tsaka lalo na sa mga improvement, house renovation. Yan, mas maganda po talaga, hindi minamadali. Para maganda po yung resulta. Okay, paalam po muna. Tara.